Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Rowena Bautista at ngayon ay ating tatalakayin ang paksang paggamit ng beetroot bilang natural na lunas sa erectile dysfunction. Iniisip ng karamihan sa mga lalaking lampas sa 10 anyos na normal lang na mawalan ng sigla sa kwarto. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang susi sa matitigas na ereksyon ay matagal nang nasa loob ng iyong refrigerator, hindi sa isang bote? Hindi mula sa parmasya, kundi sa anyo ng isang simpleng gulay na karaniwang binabaliwala o mas malala pa, itinatapon ng karamihan sa mga lalaki. Ang katotohanan ay, ang di pinapansin na ugat na ito ay maaaring magbigay ng sandamakmak na nitric oxide sa iyong katawan. Magbukas ng nanigas na mga ugat arteries at ibalik ang uri ng daloy ng dugo na nagpapagawa sa iyong ereksyon na maging malakas, maaasahan, at lubos na kasiya siya muli kahit na ilang taon na itong nawala. Ang pangalan ko ay Dr. Rowena Bautista. Ako ay isang board-certified urologist na may higit sa 3 dekada ng karanasan sa pagtulong sa mga lalaki na mabawi ang kanilang kalusugan, kumpiyansa, at performance. Nakipagtrabaho ako sa libu-libong lalaki na nasa kanilang 60s, 70s. At higit pa, mga lalaking nakaramdam ng hiya, pagkatalo, at kawalan ng katiyakan kung muli pa ba silang makakatamasa ng tunay na intimasya. Narito ako upang sabihin sa iyo, tiyak na kaya mo. Ang nakakagulat ay habang milyon-milyong lalaki ang gumagamit ng mga tableta na may side effects, tahimik na pinapatunayan ng siyensya na ang isang gulay na ito ay makakatulong sa iyo na makamit ang mas matitigas na ereksyon ng natural ng walang anumang reseta. Kailangan mo lang malaman kung paano ito gamitin. Sa susunod na ilang minuto, ipapakita ko sa iyo kung paano gumagana ang pagkaing ito, kung paano ito ihanda, at ang pinakamainam na oras para inumin ito para sa pinakamataas na resulta sa kwarto. At sa pagtatapos ng video na ito, matututunan mo ang eksaktong routine na ibinibigay ko sa aking mga pasyente upang matulungan silang maramdamang tila 25 anyos muli gamit lamang ang ibinigay na ng kalikasan sa atin. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na ang button na yon at i-on ang bell para hindi ka makaligtaan ng anumang science-backed health tip na partikular na idinisenyo para sa mga lalaking lampas 60. At kung nakatulong ito sa iyo, i-type lang ang 1 sa mga komento para ipaalam sa akin. Kung hindi, i-type ang 0. Ang iyong feedback ay nakakatulong sa akin na lumikha ng content na tunay na sumusuporta sa iyo. Sige, simulan na natin. Ang gulay na tinutukoy ko, na madalas na hindi pinapansin ngunit napakalakas pagdating sa daloy ng dugo at sexual performance, ay ang beetroot. Oo, simpleng beetroot. At kapag naintindihan mo kung ano ang ginagawa nito sa loob ng iyong katawan, hinding-hindi mo na ito titingnan sa parehong paraan muli. Isa, pagpapakilala sa beetroot, ang lihim na gulay. Nang una kong sinimulang pag-aralan ang koneksyon sa pagitan ng pagkain at kalusugang sexual, hindi ko inaasahan na isa sa mga pinakamakapangyarihang kasangkapan para sa pagpapabuti ng mga ereksyon ay isang bagay na kasing ordinaryo ng isang halamang ugat. Ngunit, paulit-ulit, ang beetroot ay laging lumalabas sa mga pananaliksik. Naalala ko pa ang isa sa aking mga pasyente. Si 72 taong gulang, retiradong Navy, na nakaupo sa tapat ko at nagsabi, "Doc, 5 taon na akong hindi nagkakaroon ng tunay na ereksyon. Akala ng asawa ko, sumuko na ako." Nag-usap kami tungkol sa dieta, presyo ng dugo, sirkulasyon, at sinabi ko sa kanya na magsimulang uminom ng isang maliit na baso ng beet juice tuwing umaga. Pagkalipas ng 2 linggo, pumasok siya sa aking opisina na nakangiti.
Akala ng asawa ko may tinatago akong reseta. Sabi niya, pero bits lang pala. Iyan ang kapangyarihan ng simpleng, makalupang gulay na ito. Hindi ito kaakit-akit, hindi ito kakaiba. Ngunit naglalaman ito ng isa sa mga pinakamahalagang compound na kailangan ng iyong katawan para sa mga ereksyon. Ang dietary nitrates at ang mga nitrates na ito ay nagiging nitric oxide, ang mismong molekula na nagre-relax ng mga daluyan ng dugo at nagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng eksakto kung saan mo ito pinakakailangan. Sa mga lalaking lampas 60, kung saan natural na bumabagal ang daloy ng dugo. Ito ang maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pagkabigo at kasiyahan. Ang pinakamagandang bahagi, hindi mo kailangan ng reseta. Hindi mo kailangan ng mamahaling mga supplement. Kailangan mo lang malaman kung paano gamitin ang beets sa tamang paraan. Ngunit paano eksaktong gumagana ang prosesong ito sa loob ng iyong katawan? Ano ang nagpapahalaga sa nitric oxide sa iyong performance habang tumatanda ka? At bakit madalas na kulang nito ang mga lalaking lampas? 60. Nang hindi nila nalalaman. Ating alamin ng mas malaliman. 2. Simpleng siyensya. Bakit? Depende ang ereksyon sa dugo. At nitric oxide, napakaraming matatandang lalaki na ang dumating sa aking opisina na nagsasabi ng parehong bagay. Doc, naroon ang pagnanasa pero walang nangyayari. Madalas nilang sinisisi ito sa edad o stress o ipinapalagay na lang na wala na silang swerte. Ngunit ang lagi kong sinasabi sa kanila ay ito. Ang issue ay hindi lang nasa iyong isipan, nasa iyong dugo. Sa literal, ang isang erection ay, sa kaibuturan nito, isang kaganapan ng daloy ng dugo. Hindi mahalaga kung ikaw ay aroused o emosyonal na konektado. Kung hindi makakarating ang dugo kung saan ito kailangan, walang mangyayari. Para gumana yon ng maayos, 3 sistema ang kailangang magkahanay. Ang iyong puso ay kailangang mag-pump ng malakas. Ang iyong mga daluyan ng dugo ay kailangang bumukas ng malapad. At ang iyong katawan ay kailangang gumawa ng sapat na nitric oxide, ang molekula na nagbibigay senya sa iyong mga ugat na mag-relax at hayaang pumasok ang dugo. Ngayon, narito ang problema. Pagkatapos ng edad 60 natural na nagsisimulang gumawa ng mas kaunting nitric oxide ang iyong katawan. Dagdag pa riyan, ang mga taon ng pamamaga, hindi magandang dieta, mataas na presyo ng dugo o mga gamot ay maaaring makapinsala sa lining ng iyong mga daluyan ng dugo na nagiging sanhi ng paninigas at kawalan ng pagtugon nito. Kaya kahit na gumagana ang lahat ng iba pa, hindi lang makakarating ang dugo sa tamang lugar. Dito na maaaring maging nakakadismaya para sa mga lalaki. Gusto mo pa rin ng koneksyon, nararamdaman mo pa rin ang pagnanasa, ngunit hindi sumusunod ang iyong katawan. Hindi iyon kakulangan ng pagkalalaki. Ito ay kakulangan ng sirkulasyon at ang magandang balita ay maaari itong suportahan ng natural. Kaya paano eksaktong binabago ng beets ang kwentong ito? Paano nito ibinabalik ang kritikal na nitric oxide at tinutulungan ang daloy ng dugo tulad ng dati? Ang sagot ay maaring sorpresahin ka. Ating tingnan ng mas malapitan. 3. Ano ang nagpapabukod tangi sa beets para sa mga matatandang lalaki? Habang lalo kong pinag-aaralan ang mga epekto ng beetroot, lalo kong napagtanto na ito ay halos sadyang ginawa para sa tumatandang katawan ng lalaki. Naaalala ko ang isang lalaking nagngangalang Frank. 28 taong gulang. Kamakailan lang ay hiwalay sa asawa. Nahihirapan na muling makipag-date. Hindi siya interesado sa mga tableta. Sabi niya, gusto kong maramdaman muli ang sarili ko. Hindi parang isang eksperimento sa siyensya. Nang ipakilala ko sa kanya ang ideya ng paggamit ng beets bilang bahagi ng kanyang pang-araw-araw na routine,
Nag-alinlangan siya. Ngunit sa loob ng ilang linggo, napansin niya ang mas maraming enerhiya, mas mahusay na pagtulog, at higit sa lahat, sabi niya, hindi lang ako nagkaroon ng ereksyon, naramdaman kong buhay ako muli. Iyon ay dahil hindi lang isang problema ang tinatarget ng beats. Gumagana ito sa maraming antas, na marami sa mga ito ay partikular na nakakatulong para sa mga lalaking lampas 60. Una, tinutulungan nitong ayusin ang panloob na lining ng iyong mga daluyan ng dugo na tinatawag na endothelium, na natural na naninigas habang tumatanda. Ginagawa ng beats ang mga daluyan na yon na mas nababanat, mas tumutugon, at mas mahusay na magdala ng dugo. Pangalawa, natural na nagpapababa ng presyon ng dugo ang beets, na isang malaking panalo. Ang mataas na presyon ng dugo ay isa sa mga pinakakaraniwan at tahimik na sanhi ng erectile dysfunction. At pangatlo, pinapahusay ng beets ang stamina sa pamamagitan ng pagtaas ng paghahatid ng oxygen sa mga kalamnan. Nangangahulugan iyon ng mas maraming enerhiya. Hindi lamang sa panahon ng intimasya, kundi sa iyong pang-araw-araw na buhay. Hindi ito tungkol sa pagiging ibang tao. Ito ay tungkol sa pagbabalik sa kung sino ka dati bago naging hadlang ang pagtanda, stress, at mga issue sa sirkulasyon. At kapag ang isang bagay na kasing natural ng beat ay makakatulong sa iyo na makarating doon, mahirap itong baliwalain. Ngunit huwag lamang maniwala sa aking salita. Mayroong matibay na klinikal na siyensya na sumusuporta dito. Mga pag-aaral na nagpapatunay kung ano ang nararanasan na ng libu-libong matatandang lalaki. Tingnan natin kung ano talaga ang sinasabi ng pananaliksik. 4. Klinikal na katibayan, hindi lamang hype. Lagi akong naniniwala na ang tunay na medisina ay nangangailangan ng higit pa sa pag-asa. Kailangan ito ng patunay. At pagdating sa beetroot, ang ebidensya ay hindi lamang lumalago. Ito ay mahirap baliwalain. Nakita ko na ang mga lalaking nagbabalik ang kumpiyansa gamit ang simpleng gulay na ito. Ngunit nakita ko rin ang siyensya na sumusuporta rito. At bilang isang doktor, ang kombinasyong yon ang pinakamahalaga. Isa sa mga pag-aaral na talagang nakakuha ng aking pansin ay inilathala sa American Journal of Physiology. Dito, ang mga matatandang kalahok ay uminom ng beetroot juice araw-araw sa loob lamang ng 2 linggo. Ang mga resulta, ang kanilang mga daluyan ng dugo ay naging mas nababanat ng higit sa 25% at ang kanilang presyon ng dugo ay bumaba ng halos 20 puntos. Iyon ay walang anumang gamot. Beets lamang. Ang isa pang pag-aaral mula sa Journal of Sexual Medicine ay natagpuan na ang mga lalaking regular na gumagamit ng beetroot ay nag-ulat ng mas malakas na mga ereksyon, mas mahusay na performance, at kahit na isang kapansin-pansing pagtaas sa mga morning erection. Isang mahalagang tanda ng kalusugang sexual at vascular. Ang nakakabighani ay hindi ito mga batang lalaki sa kanilang 30s. Ito ay mga lalaki sa kanilang 60s at 70s na marami sa kanila ay tinanggap na ang intimasya ay bahagi na ng nakaraan. Ngunit naaalala pa rin ng katawan kung paano tumugon. Kailangan lang nito ng tamang suporta. Ang nitric oxide, pinabuting sirkulasyon, at dugong mayaman sa oxygen ay lahat bumabalik sa tulong ng makapangyarihang gulay na ito. At hindi tulad ng mga tableta na tinatakpan lamang ang mga sintomas. Tinutulungan ng beets na itama ang pinagbabatayang problema. Malinaw ang data. Ang mga totoong kwento ay makapangyarihan. Ngunit paano kung sa tingin mo ay huli na para sa iyo? Paano kung ikaw ay nasa iyong 70s o kahit 80s at nag-iisip kung ito ay naaangkop pa rin? Iyan ang tanong na madalas kong natatanggap. At ang sagot ay maaaring sorpresahin ka. Pag-usapan natin ito. 5. Ngunit Doc, 70 na ako. Huli na ba para sa akin? Ang tanong na yon ay tumatama sa akin ng higit sa karamihan.
Narinig ko ito sa mahihinang boses. Madalas na may kasamang kahihiyan, pagkadismaya, o pagtanggap sa kapalaran. Minsan, mayroon akong 7 taong gulang na pasyente na nagngangalang Walter na nakaupo sa tapat ko na nakatingin sa sahig. "Doc, sa tingin ko wala nang natitira sa katawan na ito," sabi niya. Ngunit may nakita ako sa kanyang mga mata. Isang kislap ng pag-asa. Halos wala na, ngunit buhay pa rin. Sinabi ko sa kanya, "Walter, hindi ito tungkol sa kung gaano kakatanda. Ito ay tungkol sa kung mayroon pa bang mga kasangkapan ang iyong katawan para tumugon. At maniwala ka sa akin, mayroon pa." Ang hindi na pagtatanto ng maraming matatandang lalaki ay hindi ganap na nakakalimutan ng katawan kung paano gumana. Kinakalawang lang ito. Bumaba ang mga antas ng nitric oxide. Nawawalan ng pagka-flexible ang mga daluyan ng dugo. Ngunit naroon pa rin ang infrastruktura, naghihintay ng tamang kislap. At kung mas matanda ka, mas kapansin-pansin ang pagbabago dahil mas maraming puwang para makabawi. Nakita ko na ang mga lalaki sa kanilang huling 70s at kahit 80s na nakaranas ng kapansin-pansing pagbuti mula lamang sa pagpapanumbalik ng daloy ng dugo at paghahatid ng oxygen. At kapag bumalik ang mga unang senyales na yon, paninigas sa umaga, isang biglaang kilig ng pagnanasa. Ang kumpiyansa na abutin ng iyong partner muli. Binabago nito ang lahat. Nararamdaman mong buhay ka, naroroon, at may kakayahan muli. At hindi. Ang pakiramdam na yon ay hindi nakalaan para sa mga mas batang lalaki. Ito ay para sa sino mang handang gawin ang unang hakbang. Kaya, kung hindi edad ang hadlang, ano nga ba talaga? Para sa karamihan ng mga lalaki, ito ay bumababa sa kaalaman kung paano aktwal na gamitin ang beats sa tamang anyo, dosis at timing. At iyan ang ating tatalakayin sa susunod. 6. Paano? Gamitin ang beats para sa pinakamataas na benepisyo sa ereksyon. Makapangyarihan ang beats. Ngunit tulad ng anumang bagay sa medisina o kalikasan, ang mga resulta ay depende sa kung paano mo ito gagamitin. May mga lalaking nagsabi sa akin, "Doc, sinubukan kong magdagdag ng ilang beats sa aking salad nung nakaraang linggo. Ngunit wala akong napansin." At dahan-dahan ko silang pinaaalalahanan. Hindi ito tungkol sa pagkagat-kagat dito at doon. Ito ay tungkol sa paggamit ng beats ng tuloy-tuloy, may intensyon, at sa tamang anyo para makuha ng iyong katawan ang buong benepisyo. Para sa karamihan ng aking mga matatandang pasyente, inire-rekomenda ko ang beetroot juice o isang dekalidad na beetroot powder na hinaluan ng tubig. Mas madali itong ma-absorb, mas mabilis kumilos, at mas mabisa. Kailangan mo ng mga 5 hanggang 7 onsa ng sariwang beet juice o isang sinusukat na scoop ng beetroot powder araw-araw. At mahalaga, ang timing. Karaniwan kong iminumungkahi na inumin ito sa umaga upang itaas ang baseline na antas ng nitric oxide sa buong araw o humigit kumulang 1 hanggang 2 oras bago ang intimasya kung plano mong maging intimo sa gabing iyon. Mayroon ding maliit, ngunit makapangyarihang trick na nakakatulong. Pagsamahin ang iyong beets sa isang bagay na mataas sa vitamina C tulad ng lemon juice. Pinapalakas nito ang kakayahan ng iyong katawan na gawing nitric oxide ang mga nitrates. Ito ay isang simpleng hakbang, ngunit maaari nitong lubos na mapataas ang mga resulta sa paglipas ng panahon. Ang pinakamahalagang bahagi, maging consistent ka rito. Karamihan sa mga lalaki ay nagsisimulang makapansin ng mas mahusay na daloy ng dugo, mas maraming enerhiya, at mas malakas na mga ereksyon sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Ngunit kung mananatili silang consistent, kailangan ng iyong katawan ng oras
upang muling buuin ang nawala dito sa loob ng maraming taon. Ngayon, habang ligtas ang beets para sa karamihan ng mga tao, may ilang bagay na kailangan mong bantayan, lalo na kung umiinom ka ng mga gamot o may partikular na kondisyon. Mabilis nating talakayin ang mga mahahalagang paalala sa kaligtasan. 7. Mahalagang babala. Ngayon, gaano man ako naniniwala sa kapangyarihan ng beets at maniwala ka sa akin, naniniwala ako. Hindi ko gagawin ang aking trabaho bilang isang doktor kung hindi ko kayo bibigyan ng ilang mahahalagang paalala. Ang natural ay hindi laging nangangahulugang hindi nakakapinsala, lalo na kapag ang iyong katawan ay namamahala ng ibang mga kondisyon o gamot. At habang karamihan sa mga lalaki ay maaaring mag-enjoy sa beets nang walang anumang issue, may dalawang bagay na kailangan mong malaman. Una, huwag magpanik kung ang iyong ihi o dumi ay maging medyo pink o pula pagkatapos kumain ng beets. Ito ay tinatawag na bituria at ito ay ganap na hindi nakakapinsala. May mga lalaki na akong tumawag sa akin sa takot na nag-iisip na sila ay dumudugo sa loob para lang malaman na ito ay dahil lang sa pigment mula sa beets. Ganap na normal at walang dapat ipag-alala. Pangalawa, at ito ay mas seryoso. Kung nagkaroon ka na ng kidney stones o kasalukuyan kang umiinom ng gamot para sa presyon ng dugo, gugustuhin mong makipag-usap muna sa iyong doktor. Ang beets ay mataas sa natural na oxalates na maaaring magambag sa pagbuo ng bato sa mga lalaking madaling kapitan nito. At dahil natural na nagpapababa ng presyon ng dugo ang beets, maaari nilang palakasin ang epekto ng gamot at maging sanhi ng sobrang pagbaba ng iyong presyon. Hindi ito madalas mangyari, ngunit sulit na magtanong. Ang susi dito ay simple alamin ang iyong katawan. Igalang ang mga senyales nito at huwag matakot magtanong. Ang beets ay napaka-epektibo, ngunit ang iyong kaligtasan ay laging nauuna. Ngayong alam mo na kung paano gamitin ang mga ito at kung paano gamitin ang mga ito ng matalino, ipapakita ko sa iyo kung paano dalhin ang mga bagay sa susunod na antas. Dahil kapag pinagsama mo ang beets sa ilang simpleng pang-araw-araw na gawi, ang mga resulta ay maaaring maging mas makapangyarihan. Pag-usapan natin yan sa susunod. 8. Simpleng gawi para palakasin ang mga resulta, bagaman ang beetroot ay isang makapangyarihang kaalyado. Lagi kong ipinapaalala sa aking mga pasyente na walang iisang pagkain, gaano man kabisa, ang makakaayos ng lahat ng mag-isa. Ang katotohanan ay, kapag pinagsama mo ang beets sa ilang simpleng pang-araw-araw na gawi, lumilikha ka ng isang uri ng synergy sa katawan. Isang momentum na ginagawang hindi lamang posible, kundi malamang ang tunay na pangmatagalang pagbabago. At hindi ito nangangailangan ng isang malaking pagbabago sa pamumuhay. Maliit, tuloy-tuloy na mga aksyon lamang na gumagana pabor sa iyo. Halimbawa, ang paglalakad. Ang 20 hanggang 30 minutong paglalakad araw-araw ay maaaring hindi mukhang marami. Ngunit pinapabuti nito ang sirkulasyon, pinapababa ang asukal sa dugo, binabawasan ang pamamaga, at pinapahusay ang produksyon ng testosterone. Literal na pinapadaloy nito ang dugo sa iyong utak, sa iyong puso, at sa iyong pinakamahalagang mga bahagi para sa intimasya. Nakita ko na ang mga lalaking hindi lang nabawi ang kanilang mga ereksyon, kundi pati na rin ang kanilang enerhiya, kanilang mood, kahit na ang kanilang layunin sa buhay sa pamamagitan lamang ng mas madalas na pagkilos. Pagkatapos, ang kanilang tulog. Karamihan sa mga lalaki ay hindi napagtatanto na ang testosterone ay muling nabubuo sa gabi. Kung hindi ka natutulog ng malalim o sapat na mahaba, hindi kailanman magkakaroon ng pagkakataon ang iyong mga hormone na mag-reset. At syempre, ang pagbabawas sa mga processed sugar at pritong pagkain ay maaaring mabawasan ng pinsala
sa ugat na pinapanatiling bukas at tumutugon ang mga daluyan ng dugo. Wala sa mga gawin na ito ang kapansin-pansin. Ngunit magkakasama silang lumilikha ng pundasyon na kailangan ng iyong katawan upang masulit ang mga benepisyo ng beetroot. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagpapakita para sa iyong sarili, araw-araw, sa maliliit na paraan. At kapag nagsimulang magkahanay ang mga pirasong ito, isang hindi kapani-paniwalang bagay ang nagsisimulang mangyari. Nagsisimula kang maramdaman muli ang iyong sarili. Mas maraming enerhiya, mas maraming kumpiyansa, at para sa maraming lalaki, ang unang makapangyarihang senyales na naaalala pa ng kanilang katawan kung paano tumugon. At iyan ay nagdadala sa atin sa isang bagay na mas malalim, mas emosyonal, na hindi madalas pag-usapan ng maraming lalaki, ngunit desperadong kailangang marinig. Pumunta tayo doon ngayon. Siyam. Totoong usapan? Lalaki sa lalaki? Gusto kong lumayo muna sa siyensya sandali at kausapin ka bilang isang lalaki, hindi lamang bilang isang doktor. Dahil alam ko kung ano ang pakiramdam na makita ang mga pasyente na nakaupo sa tapat ko na may mabigat na puso. Hindi lang dahil hindi gumagana ang mga bagay sa pisikal, kundi dahil sa emosyonal na kahulugan ng pagkawala na yon. Kapag ang isang lalaki ay nagsisimulang mahirapan sa kwarto, hindi lang ito tungkol sa performance. Ito ay tungkol sa pagkakakilanlan, kumpiyansa, intimasya, koneksyon, at madalas, katahimikan. Maaaring pinapanood mo ito ngayon na iniisip, huli na para sa akin, o tapos na ang bahaging iyon ng aking buhay. At gusto kong sabihin sa iyo ng buong katapatan, hindi pa. Ang iyong katawan ay maaaring mas mabagal, maaaring mas marami kang puting buhok at ilang mga pananakit. Ngunit ang iyong kakayahang magmahal, makaramdam, kumonekta at mag-perform, hindi ito nawawala. Kailangan lang nito ng tamang uri ng pangangalaga. Ang beetroot ay isa sa mga pinakasimple, pinaka-epektibong kasangkapan na natagpuan ko upang muling pag-alabi ng bahaging iyon ng buhay ng isang lalaki. Kasama ng mga tuloy-tuloy na gawi tulad ng paglalakad, mas mahusay na pagtulog, at pagbabawas ng pamamaga, makakatulong itong ibalik ang daloy ng dugo, muling buuin ang enerhiya, at ibalik ang pakiramdam ng pagiging ganap na buhay. Kaya, narito ang ating napag-usapan. Ang mga ereksyon ay depende sa malusog na daloy ng dugo at nitric oxide. Tinutulungan ng beets na ibalik ang pareho, lalo na sa mga lalaking lampas 60. Sinusuportahan ito ng tunay na siyensya, mga totoong kwento ng pasyente, at pinakamahusay na gumagana kapag ginamit ng tuloy-tuloy at matalino. Idagdag pa ang pang-araw-araw na pagkilos, mas mahusay na pagtulog, at ilang matalinong pagpili ng pagkain, at ang mga resulta ay maaaring magbago ng buhay. Huwag kang sumuko. Hindi ka palampas sa iyong kalakasan. Nagsisimula ka pa lang. Kung nakatulong sa iyo o sa isang taong pinapahalagahan mo ang video na ito, mangyaring maglaan ng sandali para i-like, i-share, at mag-iwan ng komento sa ibaba. Binabasa ko ang bawat isa. Ang iyong feedback ay nagpapanatili sa channel na ito na lumago at tumutulong sa ibang mga lalaki na mahanap ang suportang nararapat sa kanila.